Ngayon, mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China, ni Digong ang Davao City. Mga kababayan, meron lang po akong reaksyonan patungkol dito kay Basti Duterte na sinabi niyang tawag dito, very lenient si Marcos sa mga kriminal. So sa madaling salita po mga kababayan, ang ibig sabihin po ng lenient ay maluwang, no? Maluwag at kumbaga parang inaabuso na daw, hindi daw natatakot ang mga kriminal, ang mga adik kay Marcos kasi sa sobra daw luwag. Hindi daw katulad kay Duterte noon na natatakot ang mga adik, tapos mababa ang crime rate. Totoo ba? Mababa ang crime rate? Pagkakaalam ko mga kababayan, 3 to 6 months, mula nung nanalo si Digong, 5,000 agad ang patay. May salvage dito, salvage doon, merong binalot ng karton, merong binalot sa drum, di ba? Oh, niwala po ba kayo na ang sabi ni Baste, hindi daw katulad sa tatay niya noon na ang mga kriminal takot, ang mga adik takot, at wala daw crime. Oo, totoo ba walang crime? Pagkatapos nga ng termino ng tatay niya, 30,000 ang namatay. Diba? So, ito po, merong interview ng mga media kay Attorney Claire Castro na bagong PCO ng Malacanang na ano daw ang masasabi ng Malacanang patungkol sa buwelta ni Basti kay Pangulong Bongbong Marcos or sa Marcos administration na kung saan very lenient daw sa criminals ang Marcos administration. So pakinggan niyo po ang sagot ni Attorney Claire Castro. And another po, ma'am, recently may binanggit po si Mayor Baste Duterte na parang lenient daw po ang Marcos administration towards criminal, kaya parang hindi raw po natatakot ngayon yung mga criminals na gumawa ng mga criminal activity. And binanggit niya rin na parang encouraging daw po na nakikita ng mga kriminal na hindi stricto yung presidente pagdating sa peace and order. Reaction po ng palace. Ang tanong natin, saan niya ba nakuha ang mga data, yung mga facts na binabanggit niya, na lenient ang bagong pamahalaan o ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa paggawa ng krimen. Sinabi na po natin ito, panahon po ni dating Pangulong Duterte, mas mataas po ang crime rate kung ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Tama. Yan po ay base sa statistics. Yes. Siguro po, bago po magbintang at magparatang, si Mayor Baste at tungkol sa di umanong leniency ng Pangulo, ng kasalukuyang administrasyon patungkol sa pagsasagawa ng krimen. Yes. Tignan niya po muna at aralin mabuti. Tama. Makipag-usap sa mga abogado. Oo. Para malaman kung ano ang totoong records. Mas mataas po ang crime rate sa panahon ng kanyang ama. Diba? Narinig nyo mga kababayan, sinupalpal ni Attorney Claire Castro or PCO Claire Castro ang mayor ng Davao. So kung tutuusin po natin, hindi daw mahigpit si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kriminal. Kaya daw po marami ang mga kriminal ngayon na inaabuso daw ang batas at hindi natatakot sa batas. Actually po mga kababayan, na bago ko po reaksyonan itong reaksyon or sagot ni Attorney Claire Castro sa supalpal kay Baste, alam nyo po mga kababayan, ang trabaho po ng presidente at trabaho ng general ay magkaiba po. No? Ang trabaho ng presidente, mag-ipon ka or magbilang ka ng buhay na ilan ang maisalba mo. Magbilang ka ng naisalba mong buhay, magbilang ka ng buhay ng tao or ilang buhay ang napahalagahan mo. Ngayon naman, ang trabaho ng general, kasundaluhan at kapulisan or sa peace and order, yan po ang trabaho nila, magbilang sila kung ilang kriminal ang kanilang mahuli or ilang kriminal ang kanilang mapatay. Kasi trabaho po yan ng mga general, pulis at sundalo. Tama po ba ako? Hindi po trabaho ng presidente ang pumatay. Trabaho ng presidente pahalagahan at i-maintain ang buhay ng mamamayan. Presidente po siya. Hindi po siya pulis, hindi po siya sundalo. So bakit ang reaksyon ni Basti Duterte ay marami daw ang droga sa Davao, kasalanan daw ni Marcos,
marami ang droga sa Cebu, sabi ng tatay niya, ni Baste, Duterte, kasalanan daw ni Marcos. So kung kasalanan pala ni Marcos ang pagdami ng droga at pagdami ng krimen sa bansa, kung saan po na nangyari ang naturang kaguluhan o krimen, di ba meron po tayong tinatawag na local government units? So ngayon, kung wala palang silbi ang mga local government unit dyan sa Davao at sa Cebu, bakit nagtalaga pa tayo ng mayor, vice mayor, councilor, city councilor, chairman, barangay chairman, at barangay kagawad? Kung wala lang din naman palang function yung mga local government units dyan at isisi pa kay Marcos ang kapalpakan nila sa pamumuno nila sa bawat lalawigan or sa kanilang mga constituent. Diba? Tama ba ako mga kababayan? Klarong-klaro naman po at rinig na rinig nyo po na sinabi ni Atty. Claire Castro, dapat pag-aralan niyang mabuti at kumonsulta sa mga abogado kung anong dapat sabihin. Hindi yung puro tay kuda, puro tay dakdak. Bakit? Kung isuma total ninyo mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong ang Davao City. Ano po ba ang nagawa ni Basti bilang mayor ng Davao? Magbigay po kayo kahit isa lang po. Simula nung nag-mayor siya noong 2022 until now 2025, magbigay po kayo. Magbigay po kayo ng isang example, no, na nagawa ni Basti na hindi palpak. Kasi according sa aking nakakalap, na si Basti daw noong nakaraang taon ba, or mga nakaraang ilang buwang nakalipas, lagi daw itong late. At lagi daw itong nakikita, nagsisurfing at nag-iinom. At kung maalala nyo po mga kababayan, na kung saan hinuli po itong si Pastor Kibuloy nila General Torre at nagbanta po itong si Basti na pag nakita daw niya si General Torre ay sasampalin daw po niya ito. At pangalawa, nagpagawa nga siya ng sinasabi nilang war on drugs sa Davao, pumapalpak po. Bakit? Marami po siyang nahuli nung inumpisahan nila ang war on drugs at meron nga silang napatay. Ngunit, pumalpak po sila doon kasi mismo ang kanyang tanggapan ng City Hall, meron po siyang mga empleyado na almost 35 to 37 employee ng City Hall ng Davao ay positibo sa drugs. Diba? So, meron nga tayong kasabihan na bago tayo maglinis ng bakod ng iba, make sure na linisin muna natin ang bakod natin. Baka meron ng sawa. So, yun nga mga kababayan, kaya natigil po yung war on drugs ni Basti sa Davao kasi pumalpak po. Simula po nung nagpa-war on drugs siya, ay ang una pong na war on drugs ay ang kanya mga empleyado sa Davao na tinatawag na SOS, employee ng City Hall, na kung saan 35 to 37 employee ay positibo po sa illegal na droga. At meron din pong iilan sa mga kapulisan, no? Positive din sa drugs. At nasa balita po yan. Hindi po tayo pwedeng gumagawa-gawa ng kwento dito at hindi po tayo pwedeng gumagawa-gawa ng issue. Pagkos mga kababayan, pwede naman po nating i-search dito para hindi po tayo magiging fake news, no? I-search po natin na kung saan, no, positive sa drugs ang City Hall ng Davao. Diba? Oo. Kaya mga kababayan, ito. I-search lang po natin, no? Ito. Diba? Meron siyang ano dito? Na kung saan 37 ka-personahe sa Public Safety and Security Office ng Davao City. Ayan. Kaping 30 ka mga personahe sa Public Safety and Security Office ang gipang tanggal sa trabaho human nagpositibo sa illegal nga droga. Atong sir. Diba? 37 ka-employee sa Davao City. Ito po ay GMA Regional News. Ayan. Tinanggal sa trabaho sa Davao City ang Security Office or Public Safety and Security Office. Sa Davao City, tinanggal ang mga 37 ka-personnel dahil positibo ito sa drugs. So, yun nga po, mga kababayan. Detalye nini sa live report ni John D. Esteban. Ayan na. Sana mga
mga giparanggal ng mga personahe, mga job order workers nga sagad na assign sa Civil Security Unit. Civil Security pa yan, ha? 37 ka personahe sa Public Safety and Security Office sa Davao City nga pulos mga job order workers ang nagpositibo sa illegal nga droga. Kini. Ano yan? Mayor Baste, mayor ka dyan, isisi mo pa rin ba? Kay Pangulong Marcos yan. Yun na nga, mga kababayan, nasupalpal nga ni Attorney Claire Castro ang inyong lingkod na si Baste. Diba? Kaya sabi ko nga sa inyo kung sino yung maraming putak, siya yung nangitlog. Kaya, tapos sasabihin ninyo ngayon, si Marcos administration very leniency or leniency to criminals or lenient sa mga kriminal. Kayo po yata, Mayor Basti, ang very lenient dyan sa Davao City kasi tignan mo, 37 ka personnel mo dyan sa Public Safety and Security. Sa Davao, positive, 37. Kayo ang pinaka-lenient dyan. Mas lenient pa kayo kaysa kay Marcos. Yeah. So yun lang, supalpal po ni si Mayor Basti ni Attorney Claire Castro. So yun lamang po ang aking reaksyon mga kababayan. Bago kasi pumutak, make sure na hindi mabubutasan Papahiya po pag ganun. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.